Hi guys, what's up? Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng inyong mga flat screen TVs sa inyong mga pader gamit ang mga TV wall mount. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, samahan niyo ako. So ito yung kakabit natin ngayon. Meron tayong 65-inch TV na ilalagay natin sa ating pader. Bago ang lahat, anong kailangan nating gawin? Kailangan muna nating isa-isahin ang mga gamit na kakailanganin natin sa pagkakabit ng flat screen TV. Alright? Ito yung mga kailangan nating gamitin. Number 1, of course, yung ating barena at yung mga pala. Iba-ibang sukat, depende yan dun sa butas na inyong gustong ikabit. Meron tayong marker, meron tayong tape. Kahit anong klaseng tape, para hindi lang madumihan yung pader ninyo. Diyan kayo magmamarker sa tape nyo. Meron tayong level. Mas maganda, mas maliit kasi mas maipapatong ninyo dun sa inyong wall mount. Of course, yung screwdriver. O kung kailangan ng mga wrench, depende sa screws na kasama ng wall mount. And martilyo, ito ay para pukpukin naman yung mga tools. Ayan, yung sa mga tools. Ayan yun. Tara, simulan na natin. Ito pala yung ating wall mount na nabili ko sa Shopee. Ito rin yung pinagbilhan ko. Ito ay indicated dito na 32 inch to 70 inch ang pwede niyang weight na buhatin. Dahil ang ating TV 65 inch, so pasok. So, ito yung inclusion niya. Sobrang basic lang. Hindi ako bumili ng may mga re-recline, etc. Mas gusto ko yung dikit lang talaga sa pader. Yung seamless. So, ito yung mga kasama niya. Ito yung hooks. Ito yung mga screws. Iba-iba yan. Mamaya di-discuss natin. Pati washer at saka spacer nandyan. Kasama yan. Okay? The first thing na kailangan mong gawin, of course, ilabas mo yung TV mo dun sa box. Pero wag mo muna siyang kakalasin. Hayaan mo lang muna siyang nakaganyan. Kasi kukunin natin dito mamaya yung butas sa likod. Ilalagay na natin agad yung bracket. Kasi dyan natin siya susukatan. Ngayon, paalala na dapat laging nasa taas itong parang ganito. Kasi ito yung sasampay doon sa pinaka main bracket mo. Ito. Nakaganyan yan. Nakasakay siya. So, nasa taas yan. Baka malito kayo, yung iba kasi nagkakapalit. So, dito yan sa taas. Alright? So, ang una mong kailangan gawin ay kunin mo yung gitna. Yung pinakagitna ng iyong pader na paglalagyan. Depende yun sa inyo, pero ako kasi laging gusto ko talagang sentro. Though, pag kinabit mo naman yung bracket, kahit naman hindi siya gumitna, isasakay mo naman yung TV mo, kaya maipupwesto mo pa rin ng tama yung TV mo sa naaayon sa gusto mong paling, either left or right. Pero sa kaso ko, gusto ko kunin na yung gitna para gitna din tong pagkakakabit nito. Ang naging haba kasi nito ay 78.5. So kinuha ko yung gitna ng 78.5, 39 point something. Ayun. Huwag nyo muna tanggalin sa box, hayaan nyo lang siya nakaupo dyan. Mas ideal at mas okay kung gagamit kayo ng washer para hindi madiinan masyado yung inyong TV. So, ako, sa akin, mas prefer kong harap at likod may washer. So, yan, lagyan nyo ng washer yung pinaka ulo. Tapos, may butas dyan. Tandaan ninyo kung pang ilang butas kayo maglalagay. So, unahin ko muna itong baba. So, lalagyan din natin ng washer yung likod. Dito. Para hindi masyadong mapuwersa yung TV. Top likod, lagyan nyo ng washer. Ayan, madaling matandaan yung sa akin kasi pinakasagad sa baba. Unahin nyo lang yung baba. Or depende sa inyo, pero ako mas prefer kung inuuna yung baba. Kasi kita mo na agad yung sukat. Ayan o. O, diba? Yan. Double check niyo yung sikip. Dito lang kukuha ng puwersa yung TV nyo. Yan, sa bracket na yan. Ngayon, meron kayong makikitang mga ganito sa mga screws na kasama, yung mahaba. Ilagay nyo na siya dito. Ipasok nyo na siya dito. Hindi nyo kailangang itodo. Mamaya malalaman ninyo kung bakit. Kasi mahihirapan na kayong ipasok yan kapag nakasaksa or nakapatong na yung TV nyo. Kaya I-suggest, ipwesto nyo na siya dyan. Ito rin kasi yung magsisilbing lock para hindi gumalaw-galaw yung TV nyo pag nakasampay na. So, ganyan magiging itsura niya. So, baka mapansin niyo marami tayong hindi magagamit ng mga screws.
Number 1 reason, may kasamang screw kasi yung TV, nakasaksak na sa kanya. Ito yun. So, hindi nyo na magagamit ito. Itong 4. Ngayon, bakit meron pang mga maliliit? Meron kasing mga TVs, guys, na maliit ang butas. So, binibigay din tong kasama in case maliliit yung butas ng TV ninyo. So, hindi na rin to natin magagamit. Ang magagamit na lang natin, ito. Yung spacer, depende sa inyo kung gusto nyong medyo nakaalas sa palabas yung TV. Pero sa akin, ayoko din. Kaya, hindi ko na rin gagamitin. So, ito na lang magagamit natin. Yan, yung 4 na to. Yung 8. Next ninyong gagawin, guys. Of course, i-ready nyo na yung paglalagyan. Iusog nyo na yung mga dapat iusog para hindi madumihan kapag nagbarena kayo. Pero ito yung isa sa mga importante, lalo kung bago-bago kayo magkakabit ng TV. Gumawa na kayo ng sukat. Sukatin nyo muna. Gumawa kayo ng parang drawing sa box para alam ninyo yung tamang dimension. So, sukatin muna natin yung TV. Dulo sa dulo. Yan. Kunin natin. Sandali. Ito, 57. 57 ang haba. Isulat mo. Sukatin mo naman mula dun sa pagsasalpakan mo hanggang pataas. 15. Tapos yung haba, sukatin nyo din. Mula sa baba, pataas. 33. Halaga rin, guys, na may sukat kayo ng inyong mga stand o yung mga TV rack ninyo. Dito sa akin, 19. Para pag salpak ninyo, hindi tatama sa TV ninyo. So sa akin dito, 90. Dito na yung gamit ng inyong mga tape. Lagay lang ako dito para hindi, of course, magkaroon ng mancha yung inyong pader. Hanggang dito ka, dito lang yung hangganan na pwede mong ihang yung TV mo. Since meron tayong 19 inches mula sa sahig hanggang pader, yung ating TV rack, maglalaan ako ng another 10 inches para naman hanggang dun yung TV ko. So, bakit? Kasi, halimbawa, maglalagay kayo ng mga soundbar, meron pa siyang pwesto. So, 10 inches magmula dun sa TV rack. Doon naman yung aking TV na, yung pinakababa ng TV ko. Don't worry, guys, pwede nyo pa rin i-adjust yan doon sa inyong mga bracket. Ako lang, since hindi naman ako magtatanggal kabit, ito na yung magiging standard kong sukat. Mula dito, pag ganyan na yung TV ko. Diyan na yun. Yan yung dahilan ba't tayo nagsukat. Dito, maglalagay na rin ako ng marker. Ano yung sukat natin kanina? Mula baba hanggang taas, it's 32.5. So, 32.5, dito aabot yung TV ko. Yan. Ganyan yung haba ng TV. 32.5. Yan. Yung width, yan yung gitna ng 57. So, mula sa gitna, 28.5. Ibig sabihin, hanggang dito yung TV. Yan yung kalagahan ng marker. Para mai-imagine mo na kung gaano kalapad yung TV mo. Huwag kayong banat ng banat, yung walang sukat-sukat. Kasi, pwedeng tabingi, pwedeng hindi nakasentro, 28.5. Yan. Yan. Yun, sakto. Ganon din sa gilid. Ito naman, kuha ko ulit ng 28.5 mula sa gitna. Yan. Ayun, eksakto, 28.5. Kaya pagka sinukat mo siya ng buo, makukuha mo yung 57. Ayan. Ganyan kalapad yung TV mo. So ganito yung magiging itsura niyan. Ito yung pinaka-sentro. Pag kinuha natin dito yung kanyang width, which is 57 inches, guys, ha.
Then yung height na 32.5. So dyan lalapat yung TV natin pag ganyan. Yan. Then gitna, yan yung gitna ng bracket. Dyan naman lalagay yung bracket natin. Tapos yun naman yung height ng ating TV rack. Kaya meron tayong at least 10 inches na distance from TV rack papunta sa TV. Alala nyo kanina guys, kinuha natin yung measurement mula sa ibabaw ng TV hanggang dun sa pinaka bracket para alam mo rin kung saan ka magmamount sa wall. So mula sa taas papunta somewhere here, lalagyan natin ng marker. Doon na pupunta yung pinaka bracket natin. Diba ang sukat natin is 15 inches. Yan. Ibig sabihin, dyan na natin pwedeng lagyan ng ganyan. Para alam mo na ngayon kung saan ka bubutas. Kunin nyo pa rin yung sentro. Paano? Sukatin nyo ulit. So, ito yung dahilan guys kung ba't kailangan natin ng level. Ayan. So, papansinin nyo, saktong-sakto siya. Diyan ko na rin siya imamount. Yan, ganyan-ganyan. Yan na yun. So, marami lang siya mukhang madumi. Oo, aminin ko. Pero mas okay ako dyan. Mas magsasayang ako kaysa magkamali. Tandaan nyo yan. So, pwede na tayo magbutas, guys. Papansinin nyo, mukhang madumi lang. Pero susundin ko lang naman dyan yung mga butas. Dito, guys, pansinin nyo isang technique kung ba't kailangan ng masking tape. Since ang dami kong naging first na marker dun sa una, nilagyan ko lang ulit ng panibagong masking tape ni Leo. Tapos nag-dot ako. Ibig sabihin, yan na yung final. Okay, butas na tayo. Magbabarena na tayo guys. Kaya, i-ready nyo na. So, since ito yung ating mga tools, ang tip dito guys, para less ang error, huwag ninyo agad gamitan ng malaki. Pero ang tip naman, kailangan syempre of course kasukat ng inyong tools, yung inyong drill bit. Yan, so pareha sila. Ngayon, huwag agad ito ipambabanat mo. Kasi may mga pader na masyadong madaling magpulbos, biglang lumalaki agad yung butas. So anong tip? Gumamit ka muna ng maliit. Ito lang yung magsisilbing guide para dun sa malaking pambutas mo, hindi madumi, hindi sabog-sabog, tsaka hindi magkamali. Since meron na tayong mga guide na maliliit na butas, pwede na natin siyang lakihan. Dito guys, since ito yung ating tools, lagyan nyo naman ng marker yung inyong drill bit para alam nyo kung hanggang saan lang bubutas. Tara! Since may butas na tayo, try naman natin ipasok yung ating mga tools. Yun ang dahilan kung ba tayo gagamit ng martilyo. Since nakikabit na natin yung mga tools, pwede na natin tanggalin yung mga tape. Natanggal ko na yun sa may bracket, punasan naman natin. Kasi may iiwan na yan dyan. Pero pansin nyo, iniwan ko yung mga markers natin. Yung nasa mga duluhan. Para mamaya makita ninyo yung advantage na may ganyan pag kinabit na natin yung TV. Kung sakto ba. So yan, nakabit na natin guys yung mount. Tapos nilibel natin. Make sure na nakalibel. So pwede mo pa namang i-adjust yan. Dahil maluwag naman yung butas niya. So makukuha mo pa rin yung gitna. Parang ganyan. Then nakunin mo rin yung gitna dito. Saka natin salpak yung TV. Tara. So yan na guys, nakikabit na natin. Dun sa dulo, sinampay natin, ayun dun. Sinampay natin yung TV dun sa ating bracket. Then, sisikipan naman natin yan sa ilalim. Pansinin nyo yung marker ko. Sakto, di ba? Kuha natin yung tamang sukat dahil dun sa marker sa gilid, sa taas. Yan yung sinasabi ko advantage. Then yung level nung ating ayan dyan. Yan. Diba? Ganda. Nice one. Ilagay na natin guys. Saktong-sakto. Sa markers natin. Sa taas. Sa gilid. Sa baba. Ayan. Diba? Alright. Sana may tutunan kayo. Enjoy.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na huwag niyong kakalimutang mag-like at subscribe para sa mga bago nating DIY tips. Salamat!